Panginoong Hesus kung paano napagpapala ang tao. Kaya lang, dahil sa panlilinlang ni Satanas at dahil na rin sa sarili nating mga katigasan ng puso, yung mga madali at malinaw na itinuro ng Panginoon ay parang tago, nakubli, at yung dapat ay alam ng lahat ay parang naging lihim lang ng iilan na nakakaalam nun. The obvious becomes unclear, and the way to blessedness almost becomes a secret. Sabi po sa pangalawang Korinto 4, 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ang Diyos-Diyosan ng panahon na ito, si Satanas, ay nagbulag sa kaisipan, sa puso ng mga di nananampalataya. Acts 28, 26-27. Go to these people and say, you will be ever hearing, but never understanding. You will ever be seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Isa pong malungkot na description ng mga tao na naging bulag sa katotohanan ng Diyos, tumigas ang puso, nabingi ang mga tainga, at di na nakakakita. Ang mga pinagpalang tao po ay pinagpala dahil sila'y nakakakita. Mahalaga na ang mata ay nakakakita at ang tainga ay nakaririnig. Blessed people are blessed because they see. What they see is almost a secret to the ungodly. At yan po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, 3 secrets of blessed people. Ang 3 lihim ng mga taong lubos na napagpapala. Na dapat sana'y hindi lihim, subalit dahil sa kabulagan ng marami, nagmumukha tuloy na lihim. Luke 6:37-38. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Hesus. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Narito po at mahuhukay sa ilang mga pangungusap na ito ang pinag-uusapan nating 3 lihim ng mga taong tumatanggap ng pagpapala. Sabi ng Panginoon, huwag manghuhusga ng kapwa at nang di kayo husgahan. Magpatawad at nang kayo'y mapatawad din. Magbigay at nang kayo'y mabigyan din. At paano po ipinakita at ipinaliwanag kung paano daw tayo bibigyan kung tayo mapagbigay? A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liglig, umaapaw. Ang ibubuhos daw sa kandungan nung bibigyan. Paano po kandungan? Nung araw po, lalo sa Israel, pag bumibili kayo ng trigo o bumibili kayo ng mga kung ano-anong mga grains, mga butil, may mga madadayang tendero, ang galing ng pulso na pag nagsasalin sila nung mga butil na ito doon sa sukatan, kumbaga sa salop, ang galing nilang magpasama ng hangin, kaya tuloy maraming mga hangin sa pagitan ng mga trigo, konti lang pala yung laman, mukhang puno na. At mabilis nila yung isasalin sa yung sisidlan para huwag mo nang mabigyan ng oras na yung trigo na yun ay bumaba. Kasi pag tumagal, bababa yun eh. Malalaman mong may kulang pala sa sukatan. Yun daw ibibigay ng Panginoon, tama ang sukatan, tapos siniksik pa, inuga-uga, para lalo pang bumaba at madagdagan pa uli pag nagkaroon na naman ng espasyo, at umaapaw. At dahil po nung araw, ang tao, lalaki at babae, mahahaba ang mga damit. Pag may binibili kayong mga trigo, wala naman kayong dalang paper bag, wala naman kayong dalang grocery bag, hahawakan nyo ang laylayan ng mahaba nyong damit hanggang makarating sa may gitna ng inyong hita ang laylayan na yon, at para kayo ngayong may malaking bulsang hawak, doon ibubuhos yung pagpapala. Kaya sabi, it will be poured into your lap. Napakagandang makita na yung binigyan ay hindi nagreklamo, nung sukatin niya sa bahay ay hindi kulang, kundi sobra-sobra pa.
At narito po yung 3 secrets of blessed people. At pwede rin nating sabihin ito na 3 steps to blessedness. Unang-una pong daan tungo sa pagpapala ng Diyos, do not judge. Huwag manghuhusga ng kapwa. Tingnan po natin sa dictionary ang ibig sabihin ng to judge. It is to form an opinion or to pass judgment on someone. So makikita po natin na yung palang lumilikha ka ng yung mga iniisip tungkol sa isang tao, yung sinasabi mo na siya ay ganito, siya ay ganon, hindi mo pa naman lubos na nauunawaan, yan ay isang uri ng judgment. Pag may nagsumbong sa iyo tungkol sa isang tao, hindi mo pa naririnig ang panig ng isinumbong, kampi ka na agad doon sa nagsumbong, isang uri ng judgment. May nabalitaan ka, hindi mo naman nalaman kung anong paliwanag ng kabilang partido, bumuo ka na agad ng pasya kung sino ang tama at mali, sino ang masama at mabuti, isang uri na naman ng judgment. Huwag daw manghuhusga. Matthew 7:1-2, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not judge. This is another echo of what was said, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. What will happen if we judged? Ano pong mangyayari pag tayo naghatol sa kapwa? Malinaw na malinaw ang sinabi. You too will be judged. Pag ikaw ay humatol, hahatulan ka rin, nino, ng tao at ng Diyos. Di po ba't pag may mga sinasabi sa iyong, dapat malinis ang bahay mo, dapat ganitong ginagawa mo, dapat ganyan ka, sasabihin ng iba, bakit ikaw? Kasi ikay humahatol, hahatulan ka rin. Pero, ang mas masakit doon, hahatulan ka ng Diyos. At yun ang mabigat na hatol. At ano naman po ang problema kung hahatulan tayo ng Diyos? Well, you will be found guilty. Tiyak na pagka Diyos ang naghukom sa atin at tayo'y sinukat, tayo'y kulang. Tayo'y tinimbang, siguradong tayo'y kulang. Sapagkat sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. May exempted ba? Exempted ba ang mga taga-Bacolod? Exempted ba ang mga taga-Las Piñas? Hindi. Sabi, lahat ay nagkasala at kinapos. Romans 3:10-12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Sa tingin ng langit, walang gumagawa ng tama. Lahat ay nagkakamali, panapanahon lang. Kung minsan ay tamang-tama ka ng 2 araw, sa pangatlong araw, nadapa, may mali na. Yun namang iba, hindi na talaga tumabangon sa pagkakadapa, permanente nang nakadapa. Sobra nang nasanay sa pagkakasala. Wala daw nakauunawa. Pero sasabihin natin, hindi po ba may ginagawa kaming tama? Subalit sabi rin sa Bible, ang pinakamagaganda at pinakamalilinis nating gawa ay para lang basahan. Kung ito ay hahambing sa kalinisan ng Diyos, kulang at kulang pa rin. Kaya walang maaring magyabang na sasabihin niyang ako'y tama, so pwede na ako ngayong manghusga ng iba. Ako'y maayos, so pwede ko na ngayong hatulan ng ibang hindi maayos. Sapagkat maaring maayos kayo ngayon, hawak niyo ba ang bukas? Nakatitiyak ba tayo? Napakarami pong naririnig ko nung araw, mga magulang, kung pintasan yung mga anak na dalaga ng kapitbahay, ng mga tagarong kabilang kalye, pagkatapos, kung lumaon yung mga sarili nilang anak na dalaga ang mga napapariwara, di wala na sila ngayong masabi, dahil nauna na ang paghatol nila doon sa iba, sabi pa naman, kung anong panukot mo sa iba, ganun ka susukatin. Sobra kang mahigpit sa iba, magiging mahigpit din sa iyo ang Diyos. Yan ang problema pag tayo po'y humahatol agad. Genesis 6:5, nung nilikha ng Diyos ang tao at kutakot-takot na kasalanan at mga kasamaan ng ginawa ng tao, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon kung gaano naging kasama ang puso ng tao, na wala siyang hinahangad, iniisip,
kundi ang gumawa ng kasalanan. What will happen if you did not judge others? Well, you will not be judged. Yun ang blessedness. You will not be judged by people. Kasi hindi ka mapagsasabang, bakit ikaw? Bakit ikaw? Kasi wala kang binibitawang mga salita na humahamak sa iba at humahatol sa iba. So bakit kasi silipin? Pero ang mahalaga, God will not judge you. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na mga kapatid, mga kaibigan, na talagang may ginawa kayong masama, talagang mali, tapos huling-huli kayo at wala na kayo talagang maikakatuwiran at ang kailangan nyo na lang talaga awa ng kapwa. Ang kailangan nyo na lang talaga maunawaan kayo, patawarin kayo. Kung tayo nalagay na sa ganung mga kalagayan, alam natin kung gaano kahina ang posisyon ng isang taong may kasalanan. Kaya ang inaalok ng Panginoon, patawad. Napakataas ng Diyos at sa kanyang kabutihan, sa ating mga kabigo ang siya'y abutin, ay minarapat niyang dumukwang, yumuko at tayo'y abutin. Lumilinis tayo, hindi dahil tayo malinis, kundi dahil tayo'y pinapatawad lamang. Kaya tayo na tumatanggap ng patawad ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Tayo na nangangailangan ng kanyang kabutihan, sino tayo para hindi maging mabuti sa iba? Napaka-importante mga kapatid, you want to be blessed, do not judge. Pero araw-araw, gaano karami ang inyong binibitay? Gaano karami ang ating ipinapasilya elektrika, pinibigyan ng lethal injection? Gaano karami ang sinisira natin ng puri, ipinapakulong natin, sinasaktan natin dahil sa ating mga bibig? Hindi nyo pa alam kung bakit nagkagulo yung dalawang tao, may kakampihan na kayo agad. Pag may nakagalit ang inyong anak, ang inyong kapatid, ang kapatid nyo anak at anak, lagi ang mabuti at ang laging masama ibang tao. Wala pa akong nakitang magulang na yung anak niya nag-drugs, napariwara, gumawa ng mga masama, nasasabihin niya, naku, masama ang anak ko. Wala. Laging nahawa sa masasamang kaibigan. Yung mga magulang naman, nung sinasabing masamang kaibigan na yun din na sinasabi noon, ako yung anak ko na influensya lang nung kabila eh. Kailan tayo magbubukas ng mata para tanggapin ang mga kamalian, mga kahinaan natin at ng mga mahal natin sa buhay? Kampi-kampi. We judge people immediately if they cross the path of those people that we love. Kaya yang pong emosyon, madalas yan bumubulag, sumisira sa isang malinaw na pag-iisip. Nakita niyo po sa mga hukuman, bago patawan ng hukom ang isang nasa sakdal, kailangan mo nang madinig ang magkabilang panig. May saksi ang umuusig, may saksi naman ang nagtatanggol. Pareho silang bibigyan ng panahon, susuriin ang kanilang mga sinasabi. Pero tayo po ba ginagawa natin yon o napakabilis nating gumawa ng mga conclusion na mga pagpapasya tungkol sa iba nating kapwa? Remember, pwede naman kayo mag-judge, okay lang yon. Just be perfect so that you will not be judged. But as long as you have sins, as long as you have errors and weaknesses, be kind with your judgment because you will need the same kindness to be applied to you. Do not judge if you want to be blessed. Ngayon po yung verse 37 ng Luke 6 na binabasa natin, forgive and you will be forgiven. Pangalawang hakbang tungo sa pagpapala, second step to blessedness, forgive. Magpatawad. Ano po bang kahulugan sa diksyonaryo ng forgive? It is to stop blaming, tigilan na ang paninisi, or to absolve from payment, huwag nang singilin pa. At hindi pinag-uusapan dito ang pera o utang. Mabuting malinaw. Ang pinag-uusapan po dito yung mga utang sa loob na nasaktan kita, sige na, huwag nang singilin. Nagkamali ako sa iyo, sige na patawarin. Nagkulang ako sa iyo, sige na punan. Do not collect or take revenge. Balance the sheets. Kung meron pong metro, sige na, i-return na yung reading sa zero. Huwag nang matuos. Magpatawad.
Gaano po sa ating karami ang may dala-dala dito sa puso na lason? Asido, dahil hindi tayo nagpapatawad ng kapwa. Mga misis, na pinagtaksila ng inyong mga asawa once upon a time, napatawad nyo na ba? Kasi kung hindi pa kayo nagpapatawad, kahit pa nga kayo yung agrabyado, magiging dalawa ang pagka-agrabyado nyo. Kasi di rin kayo patatawarin. Na bagamat hindi kayo naging taksil na asawa, maaring may iba naman kayo ibang kasalanan na iuusig din sa atin ng langit. Kaya ang nagkataon ay pare-pareho lang tayong makasalanan. Iba-iba lang ang uri, anyo, hugis, kulay ng ating mga pagkakamali. Pero kung tutuusin, lahat din naman tayo ay may mga pagkakamali. At pag hindi kayo nagpatawad, kayo nagiging bilanggo ng taong kinamumuhian ninyo. Tuwing naaalala nyo siya, nawawalan kayo ng ganang kumain, nawawalan kayo ng ganang matulog, tumatamlay kayo. Pati sa pagnenegosyo nyo, nawawala kayo sa sarili, nagkakamali-mali ang sukli. Nalulugi pa rin kayo. Ipagpalagay na minsan na tayong nalugi, minsan na tayong nasaktan, minsan na tayong nahirapan. Pero habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong masasaktan. Kaya sa pagpapatawad, hindi lang yung taong nagkamali ang pinapalaya ninyo, kundi ang inyong mga sarili rin. Gaano karami ang dumating ngayon dito na may kinikimkim sa puso na sama ng loob, galit, nakatanim na mga hinanakit. Sayang ang pagpunta nyo rito kung lalabas pa kayo sa pinto ng bulwagang ito na dala-dala nyo pa rin yan pauwi. Alam nyo po ba na kayo'y kinatagpo ng Panginoon ngayon, hindi ito isang aksidente, sapagkat nais niya tayong lahat palayain mula sa spirito ng hindi pagpapatawad. Kung ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, hinampas, sinaktan, ipinako, pinagbuhat ng mabigat na troso, inalipusta, dinuran sa muka, binunutan ng bigote, sinampal, pinagsabihan ng mga masasakit na salita, sa kabila ng kanyang pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa mahihirap, sa kabila nun ay siya'y nagawa ng masama, subalit siya'y nagpatawad. Sino naman tayo para hindi magpatawad? Meron din naman tayong nagawang mga masasama. What will happen if you forgave? You will be forgiven. Kuminsan po, nalulungkot ako makita ang marami nating kababayang napaka mga relihiyoso. Nagpapapako sa krus, naghahampas sa sarili, hinihiwa ng blade ang mga likod, dumidipa, lumuluhod sa munggot asin, naglalakad ng paluhod, pinahihirapan ng sarili upang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi naman lihim ang daan tungo sa kapatawaran. Hindi sinasabi ng Panginoon na, para patawarin kita, pahirapan mo ang sarili mo, saktan mo ang sarili mo. Ano po ba ang Diyos natin? Sadistang Diyos? Na ikalulugod niya na makita na tayo nahihirapan, nagdurugo, nagpapawis ng dugo? Hindi siya ganon. Hindi hinihingi ng Diyos ang ating mga sakripisyo para niya tayo patawarin. Ang sinasabi lang ng Diyos, magpatawad ka sa kapwa mo at mapapatawad ka rin ng langit. Hindi natin kailangan gawin yung mga mahihirap na ginagawa ng marami. Kaya nakakalungkot po sapagkat po ang Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi nakabukas at hindi tinatanggap ng bukas na puso. Maraming ginagawa ang taong nasasayang. Pinipilit niya magpunyagi, maghirap. Subalit hindi naman pala yun ang hinihingi ng Diyos. Magpatawad ka lang sa kapwa. Kaya kung tutuusin, parang mapalad ka pa nga pagka marami nagkamali sa'yo Kasi marami ka rin mapapatawad. Therefore, you position yourself in the path of God's forgiveness. That's why everything that happens can be a blessing. If only you would open your eyes and see that our God is a God who dispenses blessing everywhere, every time, in every situation. What will happen if you did not forgive others? Ano naman ang mangyayari kung di kayo magpatawad? Matthew 6:14-15, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, For if you forgive men their sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father
will not forgive your sins. Yan po yung dasal nating Ama namin. Patawarin mo po kami sa aming mga utang, gaya rin naman ang pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Forgive us as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ang aming pagpapatawad. So ang sinasabi, Lord, kung kami po ay mahilig magbigay ng patawad, edi mahilig din kayong patawarin kami. Kung ayaw po namin magpatawad, huwag nyo rin kami patawarin. At kung binibigyan po namin ng limitasyon ng aming pagpapatawad, na sinasabi natin, pangatlong beses mo nang ginawa yan, sa susunod, di na kita patatawarin, Lord, ganun din pong gawin nyo sa akin. Pag 3 beses na ako nagkaroon ng isang kasalanan paulit-ulit, sa ika-4, huwag nyo na po akong patawarin. Nauunawa po ba natin ito? Na kung tayo hindi nagpapatawad, tayo rin ang nalulugi. Forgiveness is a bridge. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kung minsan sa kahigpitan natin, ayaw nating may makatawid, sinunog natin ang tulay, pero yun pala, kailangan din nating tumawid, pati tayo na damay, hindi rin nakatulay. Kailangan ang pagpapatawad. Sasabihin ng iba, Pastor, napakahirap naman po yata yung magpatawad. Agree ako sa inyo. Yes, mahirap. Pero di po ba mas mahirap hindi magpatawad? Naaalala mo pa, sumasakit pa yung dibdib. Lumulungkot ka. Tumataas ang iyong blood pressure. Pagka naaalala mo ang mga gumawa sa'yo ng mali. Mahirap magpatawad, pero mahirap ding hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap ang gawin nyo na yung sa panig ng Panginoon, yung inuutos niya magpatawad. At yan po ang dalangin ko ngayon. Kung tayo mayroong daladala sa puso, dapat patawarin. Siguro parang pelikula na pumapasok sa screen ng inyong utak ang mga mukha ng mga taong ito. Patawarin nyo na. Alang-alang kay Kristo. At kundi man lang alang-alang sa Kanya, mga kapatid, alang-alang sa inyong sarili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpapatawad ay di rin patatawarin ng Ama sa langit. Kailangan ng isang himala para yan mangyari. Kailangan ng hipo ng Espiritong Banal para tayo magkaroon ng pagpapatawad. At yan po ang hihingi natin sa Diyos ngayon. Isang makapangyarihan na hipo niya. Magkaroon ng himala sa ating puso. Magkaroon tayo ng kakayahang magpatawad. Bagamat hindi sana yun ang gusto natin. Kuminsan na yung gusto natin maghiganti. Subalit hindi yan ang paraan ng Diyos. At ang gumaganti, nagagantihan uli, magagantihan, hindi na matapos ang gantihan. So if you do not forgive, you will not be forgiven by people and by God. You will remain guilty. Therefore, you will be judged. And in the end, you will be condemned. Pangalawa pong hakbang, forgive. Pangatlong hakbang, tungo sa pagpapala, give. Napakalinaw po ng sinabi, give and it will be given to you. Magbigay ka at susuklian ka, bibigyan ka rin, at ano po, higit sa ibinigay mo ang ibibigay sa iyo. Kasi sukat na tama, sisiksikin, liligligin, aalugin at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Wala tayong kalugihan. So give to people. Give people your 3 T's. 3 letrang T. Time, talent, treasure. Ibigay natin yan sa tao. Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Nagtataka naman ako sa mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa kaprasong mana. Natitikis ang mga kamag-anak na may sakit, may pagdurusa, samantalang meron naman pwedeng itulong. Sabi, give. What we do to people is counted as done for and given to Christ. Alam niyo po ba na ang pagbibigay sa tao, lalo yung hindi nakakaganti, hindi makakapagbayad, ay inaari ni Kristong sa kanya ibinigay, at kung ganon, siya ang magbabayad. Ano po ba ang tunay na pagbibigay? Yung ang binibigyan mo ay walang kakayahang gumante ng mabuti rin. Kasi kung may kakayahan, binigyan mo lang, baka investment lang yan, puhunan, namumuhunan ka lang. Nagbibigay ka ng maganda dahil may kapangyarihan siyang magsukli sa iyo sa panahon na kailangan mo siguro ang tulong niya.
Hindi nyo ba napapansin, pagka mayaman ang may birthday, mahal ang mga regalo? Tapos pagkapwa natin mahirap ang may birthday, kung ano-ano lang ng mga binalot na kalendaryo, mga tuwalyang may mga sulat na inchik na good morning, na isang laba mo lang, gapak-gapak na. Kasi mahirap ka eh. Baka hindi ka makapagbigay ng mamahalin sa birthday niya, so ba't kanya bibigyan ng mahal? So hindi nagbibigay, namumuhunan. Pero kung tayo po ay mga kamaralita, may nagregalo sa atin ng napakahalagang bagay, alam nilang hindi natin kayang suklian yon, yun ang tunay na nagbigay. So pati po ang ating mga pagbibigay susuriin natin, tayo ba'y nagpapadama lamang, namumuhunan lamang, o nagbibigay talaga? Sa palagay niyo po ba ay maipagkakaila natin sa Diyos ang tunay na laman ng ating puso? Ang Diyos ang sumusukat, maging na mga iniisip natin na lingid sa ating kapwa-tao. At sabi nga sa Bible po, sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, hali kayo mga hinirang, mga pinagpala, nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nagiginawa ko, binigyan nyo ako ng balabal, may sakit ako, dinalaw nyo ako, nakulong ako, nasa piitan, helpless, powerless, pinuntahan ninyo ako, handito ang inyong gantimpala. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin nakita na ganun kayo? Diyos naman kayo. Sabi ni Lord, aba, lahat ng taong tinulungan ninyo, inaari ko na sa akin nyo yun ginawa. May tanong ako sa inyo, may gumawa ng mabuti sa anak nyo, di ba tinatanaw nyo? Di ba mas natutuwa pa nga tayo na sa birthday ng anak natin may nagregalo kaysa sa sarili nating birthday? Di ba't kung may mga regaluhan sa Pasko, tinitingnan nyo yung anak nyo kung may nag-aabot man lang kahit isa at nasasaktan ang puso nyo na walang nagbibigay sa kanya? Lahat ng tao likha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Pag nagbigay ka sa isa niyang minamahal na tao, lalo yung kapuspalad, yung walang pumapansin, hindi kaya niya alam? Hindi kaya niya tinatandaan? At sasabihin niya, balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. Kahit ngayon pa lang, susuklian ko na, sapagkat mabuti ka dito sa aking mga nilalang. Di ba't pag may sumasakit sa kalooban ng ating mga anak ay tayo unang-unang nasasaktan? So kung may sinasaktan kang tao, sa palagay mo ba hindi mo sinusugatan ang puso ng Diyos? Kung meron kang taong hinuhusgahan, pinag-uusapan, chinichismis, inaagawan ng asawa, inaagawan ng pera, nilalamangan, hindi kaya natin pinalulungkot ang puso ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Matthew 25:45, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. At yung kabaligtaran naman noon sa verse 40, sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung ano, ang buting di mo ginawa sa kanila, ay sa akin mo ipinagkait at ako ang sisingil sa iyo. At kung ano naman ang buting ibinigay mo sa kanila, ako ang tatanaw ng utang na loob na yon. Ako ang magsusukli. Lalo pangat walang nakapuri sa iyo, walang nakapansin, hindi ka binigyan ng plaque, hindi ka pinagpagawa ng monumento. Ako ang nakakaalam ng lihim mong kabutihan. At sabi sa Biblia, yung ama na nakakaalam ng mga lihim na gawang kabutihan, ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Whatever we give to people, we give to God. And if you give to people, therefore you give to God, why will you not be blessed? Sasabihin iba, aba kailangan wise. Bakit ko bibigyan yan? Di ako nawalan. Yung iniipon ko ang nabawas. Gaano kahirap ba sa Diyos na ibalik ang gusto niyang ibalik? Kung gusto ba kayong pagpalain ng Diyos, may makakapigil sa Kanya. At kung ayaw kayong pagpalain ng Diyos, meron bang makakapilit sa Kanya? Kaya mahalaga po, yung kasiyahan ng Diyos ang ating inuuna. So we give to people, any people, the least of people. But we also give to Christ's workers. Whatever is given to Christ's disciples, whatever is given to Christ's workers and servants, is counted as given to Christ.
Mark 9:41, sabi ng Lord, I tell you the truth. Anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. Kausap niya po ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, maski isang basong tubig lang ang ibigay sa inyo dahil lingkod ko kayo, hindi malilimutan ng langit yon at mayroon siyang gantimpala. Gusto nating matuwa ang Diyos, maging mapagbigay tayo sa kanyang mga lingkod. Hindi lang sa mga pastor. Kumisan nga yung mga pastor, marami nang natatanggap yan ng mga regalo. Pero yun bang mga singer, Bible study leader, Sunday school teacher, yung janitor, kasama rin yun sa gawain, yung electrician, yung mga usherette, yung taga-piano, lahat yan ay mga lingkod ng Diyos. Hindi lang ang pastor. Naroon ba naman na darating kayo sa church ay aabutan nyo man lamang ng kalahating kilong longganisa galing sa Lokban? Itong pianista. Sa palagay nyo ba, hindi aariin ng Diyos yun, nasa Kanya ibinigay? Lingkod niya yon. Mag-isip-isip tayo mga kapatid, sapagkat maiksi ang buhay. Kakaunti ang mga araw at bilang. Kailangan bawat araw, meron tayong nabibigyan, may nagagawa ng mabuti. Sapagkat ang lahat ng yan ay tinutuos ng langit. Pero mas mabuti sana na hindi natin ginagawa yan dahil tinutuos, kundi dahil talaga ang puso natin ay naging makadiyos na at ang likas sa Diyos ay mapagbigay. Ganon din naman ang ibinibigay natin sa church, sa gawain ng church, inaari rin yun na ibinibigay kay Kristo. What is given to the church is counted as given to Christ because the church is His body. Sabi po ng Ephesians 5:23, Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Kung ang iglesia, ang kapatiran ay si Kristo ang ulo at ang lahat ng narito ay bahagi ng kanyang katawan, kung may sinasaktan tayo na tao sa church, meron tayong tinitikis na gawain, may tinatalikuran tayong mga duty, di ang tinitikis natin ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede bang mahal mo ang isang tao, inaayos-ayos mo yung mukha, pine-facial mo, minamasa-masahe, pagkatapos, pinuputol mo yung mga daliri, minamartilyo mo yung tuhod. Pwede ba yun? Dahil si Kristo ang pinuno ng iglesia, mamahalin natin ang lahat ng bahagi nito. Pagmamalasakitan, aalagaan, tutulungan. What will happen when we give to people, to Christian workers, to the church? We receive back what we give. Siksik, liglig, umaapaw. You can never outgive God. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, mga misyonero na marami nagre-regalo, tiyak na yung mga nagre-regalo doon dahil una nang naregaluhan noong manggagawa na yun ng Panginoon. Siguro na ipanalangin, siguro naturuan, na bigyan ng pangaral, na bless, kaya ngayon nagsusukli. Yan ang sinasabi, pag nagbigay ka, may babalik. Ngayon, kung walang nagbibigay sa iyo, kapatid, edi mag-isip-isip ka rin. Baka naman hindi ka rin nagbibigay kasi. Because if you are a blessing to people, the same people will also be blessings to you. Because life is a circle. Pabalik-balik lang. We inhale, we exhale. Araw, gabi, dilim, liwanag. Give, receive. Yun ang buong circle. Ngayon, kung kayo lamang ay receive ng receive, one way. Nakita po ninyo ang mga estero dito sa Maynila, mga kanal, bakit mabaho? Bakit ayaw lumakad ng tubig? Kasi barado. Dahil ang mga ilog dito, sa dami ng bara, tanggap lang ng tanggap ng mga dumadating pang tubig, dumadating na kalat, hindi naman ibinibigay, hindi naman lumalakad, tanggap lang ng tanggap, bumabara tuloy. Ano ba ang magandang ilog? Di po ba't yung umaagos? Na narito ako, tatanggap ako, ibibigay ko. Tatanggap ako, ibibigay ko. May agos. Pag tumatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, meron tayong ginagamit sa sarili, may ibinibigay tayo, may agos. Pero kung sinosolo mo, ang kamay may punong-puno na ng mga luma at mga hampok at mga bilasa ng mga pagpapala, paano ka tatanggap ng bago?
Kailangan kasi pag may pagpapala, ibinibigay natin sa iba, tinatanggap natin yung iba, wala ka na namang laman, bibigyan ka na naman ng Diyos. How can you inhale when you have not exhaled? So it's a matter of giving and receiving. And we receive back what we give. Kaya sabi sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. At sa Luke 6:38, for with the measure you use, it will be measured to you. Kuripot po ba kayo sa kabutihan? Magiging kuripot din sa inyo ang langit. Mapagparaya ba tayo at mapagbigay? Ganon din ang tatanggapin nating atensyon mula sa langit. Because what you give is what you will receive. We will be judged and condemned just like the way we judge and condemn others. So pag-ingatan ng bibig. We will be forgiven just like the way we forgive. And we will be given just like the way we give. May tatlong bagay pong kailangan tayong mga tao. Unang-una, kalayaan mula sa judgment, mula sa paghuhukom. Kasi lahat tayo guilty. Kailangan din nating mapatawad tayo dahil tayo may kasalanan. At kailangan din nating tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Simple, para ang lahat ng yan ay maganap. Huhusga sa kanila at yung mga dumasama dito sa mali na damay at yung nasa side ng tama na ligtas. Sa Genesis 18:23 to 26, ano po ang nangyari naman sa istorya naman nitong si Abraham? Kung ang mga taga-Israelite ay napagalitan dahil sa kanilang hindi pagsunod kay Moses, ano naman ang nangyari sa mga taga-Sodom? Ang Panginoong Diyos po ay nagkatawang tao at may kasama siyang dalawa na anghel at siya ay pupunta sa Sodom upang siyasatin ang mga kasamaang tungkol sa siyudad na ito. At naramdaman ni Abraham na merong mangyayaring hindi maganda sa Sodom at siya ay nakipag-usap sa Panginoon. Tulad din kung paano nakikipag-usap si Moses sa Diyos on behalf of many people, ganon din ang ginawa ni Abraham sa Genesis 18:23 to 26. Then Abraham approached him and said, will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you, will not the judge of all the earth do right? The Lord said, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. So natiyak na po nitong si Abraham na merong mangyayaring kalamidad sa Sodom. May mga kamag-anak siya doon, may pamangkin siya doon. At marahil dahil sa kanya na rin talagang likas na kabutihang loob, siya ay nakiusap sa Diyos alang-alang sa lungsod ng Sodom. Sabi niya, kung meron pong 50 man lang na makita kayo na mabuti, paparusahan niyo pa rin ba ang buong lungsod? At sabi ng Panginoon, o bueno, kung makakita tayo ng 50, sige, hindi na natin huhusgahan at hindi na natin pauulanan ng apoy, hindi na natin wawasakin ang buong lungsod. Nakipagtawaran pa si Abraham dahil naisip niya baka walang 50 ang mabuti sa buong lungsod. So 50, tumawad, bumaba naging 40. Doon sa 40, naging 30. Yung 30, naging 20. Pero sabi, meron kayang 20 na righteous sa city? Hanggang naging 10 na lang ang tawad. So Genesis 18:32, then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of the 10, I will not destroy it. Nakita niyo po ang napakalaking pagpapala kung tayo may kasama malang na 10 banal. Ang isang buong lungsod ay hindi nawawasakin pa, pero alam niyo ang istorya, walang nakitang 10, kulang. Kaya umulan pa rin ang asupre, at apoy, at natupok ang buong lungsod na ito. But what I want to draw attention to is the fact that Abraham, because he was considered by God as a righteous man by faith, was on the side of the Sodomites, so to speak. And because of that, the Sodomites had an ally in him, and they had a great opportunity to be spared from calamity.
Kaya lang, dapat siguro ang itinawad kung isang righteous na lang. Pero kulang eh. Meron pa rin pong isang parallel story. Merong isang binigay ang Panginoon na kasaysayan na yung mga mabubuting mga halaman ay tinubuan ng mga masasama na damo sa paligid. At nung makita yon ng mga lingkod nung may-ari ng bukid, sa Matthew 13:28-29, the servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" Meaning the weeds. "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them." So, sabi na ng mga hardinero, bubunutin na po ba namin ang mga masasamang damo? Sabi ng Panginoon, huwag. Magkakatabi ang mga ugat, baka magkabuhol pa. Sa pagkabunot ninyo ng masasamang damo, baka maapektuhan ang ugat ng mabubuting damo. Huwag na lang, saka na natin aasikasuhin ang ganyang mga bagay. Well, it pays to be righteous. It also pays to be among the righteous. Very especially on the side of those who are righteous. Ang topic natin, the blessings of being with the righteous. Our God, we pray that you may be our speaker. Sa amin pong tinunghayan ng mga examples, mga masasamang damong di nabunot dahil may katabing mabuting halaman. Mga taga-Sodom na sana'y di man lamang sila na parusahan kung meron man lang silang kasamang mga banal at matuwid. Ituro mo po sa amin, Panginoon, ngayon ang puso ng mensahe. Nais namin po kayo ang mangusap, turuan niyo po kami, makinig kami na inyong salita. Kung meron pong sagabal para kami ay lubos niyo mapagpala, iwinawaksin namin ito. Kung meron kami mga inaalala, worries, concerns, if there's any physical discomfort or pain, any emotional difficulty, all this, we surrender at your feet. We ask you, Lord, to speak to us. At nawa kailang madinig namin, magbigay kami ng undivided attention to you and to your word. And may your words be medicine for us, be food, be shelter, be protection. Turuan niyo po kami, Panginoon. Mangusap po kayo. We reject all lies and falsehood, and in the name of Jesus, we ask for protection for this assembly, that you may deliver us from evil men and from evil spirits. Speak, Father, we ask you, as we continue to ask you, Lord, to cleanse our hearts, continue to purify us from our sins. May your words be our strength. In Jesus' mighty name we pray. The blessings of being with the righteous. Ano nga bang pagpapala kung kasama natin, kabarkada natin, kasalamuhan natin ay mga matuwid? Unang-una, being exposed to life-giving wisdom. Receiving precious wisdom. Siyempre, pagka ang mga kasama mo ay matuwid, ang nadidinig mo sa kanila ay matuwid, makatuwiran, banal, makapangyarihan, you benefit. Proverbs 10:11, the mouth of the righteous is a fountain of life, but violence overwhelms the mouth of the wicked. Pag nagsasalita ang mga righteous people, buhay ang lumalabas sa kanilang bibig. Ikinabubuhay natin. Pag nakain natin ang kanilang salita, lumalakas tayo, nagiging tama, nagiging maliwanag ang pag-iisip, nagiging matuwid ang ating landas. Subalit, pag ang ating kinakasalamuha at pinapakinggan na may masasama, nagiging daw tayo ring mga mapupusok. Violence overwhelms the mouth of the wicked. Therefore, those who listen to the wicked will become violent. Kaya napakahalaga pinipili ang kasama. Proverbs 10:20-21, the tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgment. So mahalagang mahalaga, matanggap natin yung blessing na yon, mga kapatid. Sino bang mga kasama nyo lagi? Sino ang ating mga kausap? Sino ang mga textmates natin? Sino ang mga kausap natin sa telepono? Sino ang mga kasulatan natin ng email? Sino ang lagi nating pinapakinggan? We must be blessed by being with the righteous. Yun lamang may matuwid na taong nandyan, napakalaking pagpapala na sapagkat siya dahil matuwid, pwedeng daanan ng pagpapala ng Diyos patungo sa atin. Another blessing of being with the righteous is being blessed as a group or with a group. Tulad ng halimbawa, dapat nangyari sa Sodom, kung meron man lang 10 matuwid, mabebless na yung buong lungsod. Katulad na lamang ng masasamang damo, sapagkat ang kasalamuhan nila, mabubuting damo, hindi tuloy sila binunot agad. Napagpala na rin sila. At kung pinapakain yung mabubuting halaman, napapakain na rin sila. Pag nadidilig ang mabubuting halaman, sila man ay nabibigyan na rin ng tubig. Napaka
Raming pagpapala kung tayo'y nakikigrupo sa mga mabubuti. Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Ano daw ang nando sa buong sambahayan ng mga masasama? Sumpa. Isipin ninyo na kahit medyo mabuti-buti kayo, kung yung kasama nyo sa bahay puro mga masasama, edi yung sumpa sa kanila, nadamay na rin kayo. Pero, He blesses the home of the righteous. So, lalo't kung kayo yung head of the family and you are righteous, what will happen to people who belong to your family and to your household? Pati sila na be-bless. Nakikita ninyo, pati mga tauhan, mga katulong, mga empleyado sa bahay ng isang taong pinagpapala ng Diyos, mas masarap ang kinakain nun kesa doon sa mga ibang member ng family na ang head ay hindi pinagpapala ng Diyos, gutom ang inaabot nila. Pero kung ikaw ay napasama sa isang taong matuwid at pinagpapala ng Diyos, kaya ikaw ay anak, kaya ikaw ay empleyado, kaya ikaw ay nandun sa kanyang kinukupkop, pati ikaw nababless. Kaya kung tayo po ay nasa piling ng isang pinagpala, nasa piling tayo ng isang taong matuwid, nasa piling tayo ng mga taong alam natin pinagpapala ng Diyos, yun pa lang, blessing na. Napakasarap na kasalamuhan natin ang mga kinalulugdan ng Diyos. Kung sakasakaling naka-schedule na pa ng lumaglag ang eroplanong ito dahil may sumakay na kinalulugdan ng Diyos, makakarating pa muna to sa airport. Ngayon, kung bumaba na yung kinakalugdan, lilipad pa ulit, kasama ka pa, abay, nanganganib ka na nun. The blessing of being with the righteous. For the sake of the righteous, God does many wonderful things. Ganon na lang ang pabor niya na ibinibigay. Proverbs 11:10, when the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. So, pati buong lungsod natutuwa kung merong mga mabubuting tao doon na sila ay umaasenso, nagkakaroon sila ng mga kabuhayan kasi ang lahat nabibiyayaan. Kanino ibibigay ng Diyos ang pagpapala? Ay doon sa righteous, doon sa mapagbigay, doon sa mapag-share. Kasi marami nagkakaroon. Proverbs 12:7, wicked men are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. Yan ang concern po ng maraming mga magulang, mga ama, mga ina, isad mga ate at kuya. Gusto natin mabigyan ng security ang ating mga anak, ang ating mga nakababatang mga kapatid, ang mga taong nasasakupan natin. But what better thing is there to do in providing security for your loved ones than in being righteous? Because when you are righteous, the Lord blesses your house. The Lord blesses your household. You want security for your family? There's one thing you should do. Be righteous. Sa pagkakamali ng iba, sa kagustuhan nila na mabigyan ng financial security, kuminsan ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, pamilya, they become corrupt. Nagnanakaw sila sa kanilang mga kumpanya, nagnanakaw sila sa kanilang mga kapwa-tao, nagnanakaw sila sa gobyerno, kung sila taga-gobyerno, kung gusto nila na bigyan ng higit sa kanilang kayang kitain ng kanilang mga anak. Pero ano ang ipinapamana nila? Kahihiyan. Insecurity dahil baka ka mabisto. Ang ibinibigay mo ay galit ng iba. At kung makalusot man sa tao, hindi makakalusot sa Diyos. Kaya ang sabi, sumpa ang naghihintay sa lahat ng members ng isang household na wicked yung kanyang leader. Kaya dapat matuwa ang mga anak o ang mga magulang nila, very honest, very straight sa buhay, kahit na hindi masyadong maraming pera, hindi maraming sobra, pero straight at maayos, godly, you know that God's favor is upon you. Kasi kahit marami tayong kitain, kung napaka-pangit ng kalagayan natin sa harap ng Diyos, ang dali-daling bawiin nyo ng Diyos, isang pagkakasakit mo lang, kulang pa, may utang ka pa. Kahit marami kang nadilihensya sa maling paraan. Pero kung gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit maliit lamang iyong kinikita, nakita nyo yung 2 isda at 5 pirasong tinapay, na maraming napakain, dahil pinagpala ng Diyos. So yung konti nating kabuhayan, napagkakasya, sumasobra pa kung pinagpapala ka ng Diyos. Pero kung hindi, kahit ang dami mong pera, kulang at kulang pa rin. At kumisan kahit ang damit, hindi naman kulang, pero ang kulang naman yung kaligayahan mo. Nagtataka ka, nabibili mo gusto mong bilhin, nagagawa mo gusto mong gawin, napupuntahan mo gusto mong puntahan, pero merong kulang sa iyong puso. May kulang pa rin. Because unless the Lord blesses what you do, it will never give you what you are looking for. So the best thing is to be righteous. Proverbs 20 verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him.
Nakita niyo ang pinakamagandang pamana sa ating mga anak? Yung isang buhay na malinis, isang buhay na matuwid. Sapagkat ang pagpapala nakakarating hanggang doon sa mga susunod pa na mga generation. It's a great blessing to be with a righteous person. Especially if that righteous person is in your family, in your company, in your neighborhood, in your church. Yun ang kailangan natin sa ating bansa eh. Many righteous people. Alam nyo kung anong many sa ating country? Many religious people. Pero righteous ba? That is what we need as a nation. Righteousness. Not religion. Tayo na ang pinaka-relihiyosong bansa sa buong daigdig. Pero anong bunga ng relihiyon? Puro mga balat kayo, pakitang tao, pero hindi mo makita sa gawa. Kaya tayo naliligid ng corruption, naliligid tayo ng hirap, ng pagdurusa, because people are not righteous. Kaya nang dapat nating balikan. If we are only surrounded by righteous people, this country will be much, much better. But you know, we also have ourselves to blame. Kung hindi man tayo ang gumagawa ng kasalanan at karumihan, pinapayagan naman natin kasi. So, sangkot din tayo dyan. Kasali din tayo kung bakit maraming unrighteousness. But remember, it's a great blessing to be righteous and to be surrounded by righteous people. What is another blessing of being with the righteous? Having a powerful helper in prayer. An advocate, a petitioner. Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but, church read, He hears the prayer of the righteous. Sino po ang makapangyarihang tao sa mundo? Yung bang ang lalaki ng mga muscle? May kapangyarihan din yon. Yung maraming barel, mayroon din kapangyarihan yon. Pero ang tunay na makapangyarihang tao sa mundo, yung matuwid. Bakit? Pag nananalangin siya, dinidinig siya ng Diyos. At pag dinidinig ka ng Diyos, ang laking kapangyarihan yon. So mabuti yung buhay na mapayapa, tahimik, malinis. Malayo daw ang Diyos sa mga masasama. Kaya huwag na huwag tayo kahit kailan na kung minsan ay natetempt mainggit sa gumagawa ng mali. Mabuti pa yung mga kasamahan ko, nagnakaw, sila ay ngayon ay maraming pera. Mabuti pa yung mga classmates ko nung araw, gumawa sila ng hindi maganda ngayon. Pag nakikita kami sa reunion, silang may magagandang kotse, ako wala. Hindi kinakainggitan kahit kailan ang gumawa ng masama. Dahil sabi ng Bible, the Lord is far from the wicked. Maybe material things can come near to them because yun nga ang pandaya sa kanila ng Satanas. Pero kahit may material things ka, kung hindi mo naman yun na-enjoy sa kalooban ng iyong puso, meron kang guilt at ikay natatakot, may humahanap sa'yo, may naghahabol sa'yo, o kung talagang namanhid ka na sa lahat ng yon, ay baliwala na sa'yo at natutunan mo ng matuwa ka sa mga mali, pero haharap ka pa rin sa Diyos at kawawa ka pa rin sa wakas. Hindi natin dapat kakainggitan kahit kailan yung, nag-cheat, pumasa tuloy sa test. Nang agaw sa mga mana ng kapatid, tuloy mas marami siyang naipamanat sa kanyang mga anak, yung mga pamangkin niya, walang-wala. Yung mga nandaya sa negosyo, dinaya ang kanyang kapartner, dinaya ang mga kliyente, nagkapera, ng 1, 2, 3, tumakbo, nag-abroad, natakbuhan na lahat ang dinaya. Sa palagay niyo ba dapat kainggitan yon? No, because the Lord is far from the wicked. But He hears the prayer of the righteous. Ang isang tao, pag nagpapakabuti siya at ang buhay niya ay mabuti, ang totoo nun, nagpapalakas siya ng talagang supernatural strength because he is on God's side. Akala ng mga iba, pagka nasiyahan na sila sa mga panandalian nilang kailangan, immediate needs, immediate pleasures, blessed na sila. Pero laging malaki ang bayad ng mga bagay na yon. What is another blessing of being with the righteous? It is having a standard. Meron tayong sukatan. Meron tayong guro, may konsyensya, may tinig. Meron tayong pamantayan kung tayo naliligaw o hindi, naliliko ba tayo o hindi, tayo ba'y tama o mali. Kaya pati si Moses, nung matagal siyang kasama ng Diyos at kausap, pati ang mukha niya nagliwanag. At nung pumanaog siya sa kanyang camp from the mountain, natakot ang mga tao dahil nagliliwanag ang mukha niya. Exodus 34 verse 30. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. Alam niyo, pag nagliliwanag ang isang tao, natatakot yung mga hindi nagliliwanag dahil ibig nila sabihin, ba, malapit yata ito sa Diyos, may ibang nangyayari sa Kanya. At tayo man, mga kapatid, pag maliwanag ang buhay natin, malapit tayo sa Diyos, matuwid ang ating mga pamamaraan,
Yung mga hindi ganong katuwid, yung hindi ganong kaliwanag, ilag sa atin. Ilag. Yung mga naglalasingan, pagkakaharap mo, hindi mo na lumalagok. Kumisa nga, yung makakasalubong mo, pasuray-suray na lasing, tumutuwid ang lakad dahil alam yung matinukan tao. Diba? Pero kung alam niya ikaw isang babaeng babastusin, lalo siya nagiging lasing, bigla kang yayakapin. Yung mga naninigarilyo lang eh. Bigla mo lang makitang naninigarilyo at humarap sa pastor kung pwedeng lunukin yung buong sigarilyo niya. Ayaw ipakita. Kasi yung tao na kinoconsider natin na matuwid o siguro mas matuwid kesa sa atin, naiilang tayo sa ganong presensya. At mabuti yon. Kasi naaalala natin na meron tayo dapat ma-achieve sa buhay. Na ba't ba tayo naiilang? Ano bang kulang sa atin? Di dapat pagsikapan nating maging tuwid din. Dahil pare-pareho lang naman lahat ng taong pinapatawad lang ng Diyos. At pare-pareho lang lahat ng tao na tumitindig lang dahil pinagpapala ng Diyos. So maganda na merong standard. Pero kung ang kasama mo mas masama pa kesa sa'yo, nagmumukha tuloy na pati mga kasamaan mo kabutihan na rin. So you begin to have an artificial sense of feeling good, of being contented. But it's good to be rattled, to be shaken, to know na tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya pagka ikaw ay may kasamang taong matuwid, nabe-bless ka dahil, uy, bakit siya? Ay, kaya tuloy pagkakakain kayo, nakasubo ka na ng 3, magpe-pray pa pala siya. Hindi mo malulun-lulun, no? Ang bulalo, pray ka rin. Kasi may kasama kang nagpapaalala sa iyo kung ano ba ang tama na gawin. So, imbes na layuan natin, iwasan natin yung mga mas matutuwid para lang tayo maging at ease, sikapin nating hanapin sila, sumama tayo, kahit hindi tayo lubos na at ease. Dahil pag tayo ay naging napalapit na ng napalapit sa level ng kanilang mga katuwiran at kabanalan, magiging at ease na rin tayo. It's good to be reminded. So natakot sila Aaron kay Moses dahil lumiliwanag ang kanyang itsura. Ano pa po ang blessing na may kasama mga righteous? Being grounded, being corrected. Isa sa mga pinakamagagandang blessing yung merong nagtutuwid sa atin. Ituwid mo ang isang taong matuwid. Yung matuwid-tuwid siya, konti lang ang liko. Ituwid mo yung matuwid, tuwang-tuwa yun, nagpapasalamat sa'yo. Ituwid mo yung liko at nagagalit sa'yo. Ituwid mo ang matalino, thank you po, ang sasabihin. Ituwid mo yung talagang hindi matalino, magkakalit sa'yo. Ia-attack ka, ikikriticize ka. Kaya alam nyo, madaling malaman kung matalino ang isang tao eh. Pag siya'y pinupuna, itinutuwid, nagpapasalamat. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating katalinuhan? Pag ba sinabi sa'yo ng asawang antabang naman ng sinigang, di ikaw magsigang? Anong tawag doon? Hindi matalino. Kasi yung matalino, thank you for reminding me. Hayaan mo, dadagdagan natin ng patis next time. Pag sinabing, alam mo, medyo magulo yata ang buhok mo, ay, thank you ha. Sige, magsusuklay ako sa bandero. Hindi yung, ikaw ang buhok mo, mas magulo pa. Alam mo, hindi matalino yung taong yon. Tanungin nyo ang katabi nyo kung matalino siya. Nagagalit ka ba pag pinupuna? Be corrected. A righteous person rebukes a brother or a sister whenever needed. That's why it is a great blessing if there's a righteous person around. Kung ang lagi nating kasama, oo ng oo, sang-ayon ng sang-ayon, payag ng payag, kahit mali na ang ginagawa natin, hindi blessing yon, sumpa yon. Kasi hindi tayo na itutuwid. 2 Timothy 4:2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So ang bilin ni Paul kay Timothy, rebuke people if needed. It is our duty. Isa pong malaking kayamanan kung may nagtutuwid sa atin. Marami mga tao nalilihis sila ng landas. Lalo't sobra na silang mayaman, makapangyarihan o sikat. Alam nyo kung bakit sila biglang nagse-self-destruct? Because nobody corrects them anymore. And they do not accept rebuke and correction anymore. Then they begin to self-destruct. Kaya mahalaga rin yung may mga old friends ka, bago ka naging superstar, bago ka naging president o governor, bago ka naging kung ano, may mga old friends ka that you maintain your friendship who can tell you, alam mo yung ginawa mo na yan, isang malaking kabaliwan. And yet, hindi siya nangingimi, kaya niyang sabihin, at pwede kang makinig. It's a precious, precious wealth to have people who can rebuke us.
Another blessing of being with the righteous is being on the safe side. When you are on the side of the righteous, you are safe. Ito pong binabanggit ko na si Moses. Ang gulo-gulo ng mga taong nililid niya. Wala naman siyang gusto kundi ikabubuti ng mga tao. Lagi na lang nagre-reklamo ang mga tao. At hindi sila nauubusan ng mga leader na nagtatanim ng discontentment sa puso ng mga tao at laging gusto ay magrebelyon. Finally, may nangyari sa mga taong rebellious na ito. Ang pangalan ng leader nila si Korah. At sa number 16, 19 to 35, basahin natin. When Korah had gathered all his followers in opposition to them at the entrance of the tent of meeting, the glory of the Lord appeared to the entire assembly. The Lord said to Moses and Aaron, "Separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once." But Moses and Aaron fell face down and cried out, "O God, God of the spirits of all mankind, will you be angry with the entire assembly with only one man sins?" Then the Lord said to Moses, "Say to the assembly, move away from the tents of Korah, Dathan and Abiram." Moses got up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. He warned the assembly, "Move back from the tents of these wicked men. Do not touch anything belonging to them, or you will be swept away because of all their sins." So they moved away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. Dathan and Abiram had come out and were standing with their wives, children, and little ones at the entrances to their tents. Then Moses said, "This is how you will know that the Lord has sent me to do all these things, and that it was not my idea. If these men die a natural death and experience only what usually happens to men, then the Lord has not sent me. But if the Lord brings about something totally new, and that earth opens its mouth and swallows them with everything that belongs to them, and they go down alive into the grave, then you will know that these men have treated the Lord with contempt." As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them, with their households and all Korah's men and all their possessions. They went down alive into the grave with everything they owned. The earth closed over them, and they perished and were gone from the community. At their cries, all the Israelites around them fled, shouting, "The earth is going to swallow us too." And fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. You see this great lesson. Merong lideran, nagtatayo ng rebellion against Moses. May mga sumusunod naman at may dalawang sumunod sa kanyang minor leaders. Anong sabi ng Panginoon? Ihiwalay ang mga yan at nang matapos na ang usapin na ito. At sabi ni Moses, huwag kayong lalapit sa kanilang kampo. At yung buong kampo nila, naglabasan sa kanilang tent, itong mga leader, pati mga asawa, mga mumunting anak, lahat ng kanilang mga alagang mga hayop, ang kanyang mga ari-arian, ang lahat ng mga tagasunod. Anong ginawa? Bumuka ang lupa at nilulun silang lahat ng buhay at sumarang muli. Alam nyo, nakarinig ako ng mga kwento ng mga gerilya nung araw na naglilibing sila ng buhay ng mga makapili. Inililibing nila sa pampang ng ilog yung mga makapili buhay. Yun daw natabunan mo na gumagalaw pa yung lupa dahil sumisikap silang huminga, gumagalaw pa sila dahil mga buhay. Tapos unti-unting humihina yung galaw ng lupa hanggang wala na. At walang duda na ganoon din ang nangyari dito sa istorya na ito. Nilulun ng lupa ang mga tao, buhay, kasama ang mga anak, mga katulong, lahat ng ari-arian, sapagkat kung ikaw nasa panig ng masama, nadadamay ka. Hindi ba ngayon din ganun? Subukan mong napakasama ng ugali ng iyong magulang at marami kang mamama ng kaaway. Kung yung magulang mo mahilig makipag-away sa kanya mga hipag, mga kapitbahay, ikaw din kaaway ka ng mga anak ng mga kaaway niya. Hindi na matapos-tapos, generation to generation. Subukan mo na palaaway ang tatay mo pag nalalasing, hinahamon ng babag pati tren. Siguradong ikaw ay masusugatan, kaaawat, pati ikaw mamaya mapapaaway ka na rin. Talagang nagkakadamay-damay pag nando ka sa panig ng masama. Kaya yung mga iba nagpunta lang sa bahay ng isang kaibigan, nag-raid bigla doon ng mga may kapangyarihan, meron palang drug and pot session nangyayari doon. Nadamay siya kahit
Nanghihirap lang siyang notebook. Kasi nandun siya sa maling lugar, kasama siya ng mga paparusahan. Kaya, do not be on the side of the wicked. Huwag kayo nakikikampi, nakikibarkada, sumasama dahil maraming nadadamay. And of course, another blessing of being with the righteous is receiving light and salt, receiving life and flavor in life. Dahil siya'y pinagpala, alam niyo po yung osmosis, the movement of liquid from a place of higher concentration to a place of lower concentration. Lagi nang gagano, kaya yung napkin, ilagay mo sa basa, nababasa yung napkin. Kasi low concentration ang wetness doon, lilipat sa kanya. Pero ganun din, ang kabutihan, lumilipat din yan. Pag lagi kang kasama ng matuwid, lumilipat din sa iyo ang kabutihan niya. Pero pag lagi kang kasama ng mga liko at masasama, lumilipat din sa iyo ang kasamaan niya. Pati mga punto, pati accent, lumilipat lahat yan. Kaya kailangan maingat tayo kung kanino nakikisalamuha. Nakita natin, sinabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:13-14 that His people are the light and salt of the earth. So kung ang laging kasama mo, light, di may light, nakikita mo yung dapat mong iwasan, hindi ka nahuhulog, hindi ka natatapilok. Pero kung kasama mo, darkness, pagdapa niya, kasama ka. Pagkakasama mo yung salt, alam niyo po ang gamit ng salt, pag may nabubulok, nilalagyan ng salt, so natitigil ang pagkabulok. O kaya walang lasa, nilalagyan ng salt, nagkakalasa. So kung ang buhay mo, halos mabulok-bulok ka na, ang kasama mo, salt of the earth, anak ng Diyos, matuwid na tao, nahahawahan ka ng kanyang kabutihan, nasasabihan ka ng mga magagandang salita, mamaya tumitigil lang yung pagkabulok. At kung walang kalasa-lasa ang buhay mo, walang kakwenta-kwenta ang kasalamuha mo, mga anak ng Diyos, mga matutuwid, pinagpapala ng Diyos through them, ikaw din nabe-bless, nagkakaroon ka rin ng gana sa buhay, nagkakaroon ka ng tapang, nagkakaroon ka ng lakas ng loob. It is good to be surrounded by godly people. Ano po ang tinutumbok ng usapan natin mula pa kanina? Sino ba ang hinahabol ng tao? Naghahabol ng artista. Naghahabol ng mga manganganta. Naghahabol ng mga mayayaman. Naghahabol ng mga magaganda, mga sexy, mga gwapo. Yan ang hinahabol ng mundo. Nakita nyo, nagkakandara pa ang mga tao, nagkatapak-tapak na sa lahat sa paghabol sa artista. May nakita na ba kayong mga tao naghahabol sa mga banal? Wala. Diba? Sino yan? Uy, may dalang Bible. Ako, lumayo-layo na tayo dito. Baka tayo makapagalitan yan. No? Nagkakagulo ang mga tao sa pagpunta sa mga kung ano-anong walang kwentang concert. Mabuti nga, natutuwa ako dito. Pinipilahan ang salita ng Diyos eh. No? Pumipila ang mga tao para manalangin, para mag-worship. Pero hindi laging ganyan. Kadalasan ang pinipilahan yung mga walang kwenta, mga horror movies, magbabayad ka para matakot. Magbabayad ka, pinipilahan, nakita nyo yung mga sasakyan na ipaghahampasan ng katawan mo sa lahat ng dako, nagkahalo-halo ng mga sipon mo't suka mo't lahat-lahat, nagbayad ka ha? Para mangyari sa yon sa mga kung ano-anong mga sasakyan pagka may mga holiday. Nagbayad ka ng kaya mahal-mahal, pagbaba mo, nado ka pa rin. Wala ka namang narating. Pero pinipilahan. Pero sabihin mo, halika, mag-usap tayo tungkol sa Diyos. Naku, kukunti ang may gana dyan. Pero ang dapat nating hanapin, mga kapatid, dapat makahanap tayo ng mga taong matuwid. Kumisan hindi sila sikat, madalas nga hindi eh. Yung makahanap ka ng taong pag bumubuka ang kanyang bibig, maka-Diyos, tama ang sinasabi. Itinutuwid ka kung kailangan ka ituwid, hindi laging kumakampi sa'yo, hindi ka kinukonsinti sa mali. Makahanap ka ng tao na may karunungan, payapa ang buhay, hindi nandadaya, hindi nagsisinungaling, hindi gumagawa ng masama. Pag nakakita kayo noon, yun ang habulin nyo. Yun ang ating ibigin na makasama, makadaupang palad, makasalamuha, kasi ang pagpapala ng Diyos ay nandun at hindi mahirap tumalon patungo sa atin. But people always look for the rich, the famous, the powerful. Bakit maraming mga magulang pinipilit pag-aralin sa mga mahal na school ang kanilang mga anak? Para maibarkada sa mga anak mayaman din. Para maisama doon at maisabay. Sabi, para may pagdating ng araw, magaganda ang mga connection mo. Marami bang mga magulang na nag-iisip, alin kayang paaralan ng pinaka-godly ang turo? Yung matuturuan ng anak ko ng godliness, ng tunay na karakter, at doon ko siya i-enroll. Meron bang ganun mga magulang na naghahanap ng ganyang bagay? Kaya marami mga naliligaw. Sa kagustuhan natin kung minsan mag-social climb, pinipilit nating abutin ang hindi natin kayang abutin.
Pinipilit nating bumarkada sa hindi naman dapat nating binabarkada. Kaya kuminsan naliligaw tayo ng landas. Sa pag-glorify na lang sa mga artista, sa mga sikat, sa mga athletes. Well, these things are not evil by themselves. Pero mamimili naman tayo ng hahangaan. Mamimili tayo ng titingnan, ng susundan, at ng gagayahin. Wise people will strive to be near and to be with and to be on the side of the righteous. Yun ang mga tunay na wise. Kaya hindi lagi kang naa-attract doon sa pinaka-attractive. Kumisan parang gamo-gamo kang lumalapit lang sa apoy, nasusunog ka lang pag masyado ka lang napadikit. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So it is important to look for righteous people. Kayo po ba, masasabi nyo na meron kayong kaibigan, meron kayong taong malapit sa inyo na masasabi nyong matuwid? At siya ang gusto nating lapitan, kausapin, maka-impluwensya sa atin. Yan ang napakahalaga. Pag yung mga anak natin may kasakasamang mga eskwela sa bahay, ka-eskwela nila o may pupuntahan sila mga kaibigan, ano bang gustong-gusto natin? Ang mga sikat, ang mga magulang, ang mga kaibigan ng ating mga anak? O sinasabi natin, ano ba magulang niyan? Baka Diyos ba sila? Righteous ba? Without being self-righteous, we can search for people who are righteous. Because through them, the Lord can work in us. Sikapin natin, mga kapatid, na meron tayong righteous people in our circle of friends, in our social circle. And honor them. At tayo man, sikapin din natin, for the sake of those who are with us, we should strive to be righteous. Mga ama, for the sake of your children, for them to be blessed by the Lord, even after you have gone, be righteous. Yun ang magandang pamana sa mga anak, a life of righteousness. Mga magulang, ganun ba tayo sa ating mga anak? And of course, the best is to strive to go near the righteous one. Kung gusto nating lumapit doon sa righteous people, lalo na sa the righteous one, the Lord Himself. Proverbs 21:12, the righteous one takes note of the house of the wicked and brings the wicked to ruin. Ano po mga wickedness ang ginagawa natin na actually ginagawa natin for the sake of our loved ones? Tigilan natin yan because the Word of God tells us very clearly that that is not the way to do good to our loved ones. Doing bad to do good to our loved ones is not the way. That God's way done for our loved ones is the way that will last. Meron po ba tayong mga pandaraya na ginagawa para lang mas maging secure? Kalimutan natin ang mga bagay na ito. Security is in righteousness. Meron ba tayong a part of our lives that are unrighteous? It's time to really think about them. Bakit po dapat natin binabalikan ito? Kasi pwede tayong malibang. Nagpupunta tayo sa church, nagsiserve tayo, nagdo-donate tayo, marami tayong ginagawa, pero possible na meron pa rin tayong iniingatan ng mga unrighteous acts, unrighteous habits and attitudes in our lives. And the Lord likes them uprooted so that we can be righteous like Him. Kasi po, any act of unrighteousness, barayan para dumaan ang blessing patungo sa ating buhay. Kaya ayaw ng Panginoon na nandyan yan. Tayo ba blessing to our household, to our companies, to our workplace, to our community, to our church, to our nation? Lalong-lalo sa ating bayan. Hanap-hanap tayo ng righteousness everywhere, pero tayo ba righteous? Pag mahuhuli ka ba ng pulis sa takot mo ng maabalay, maglalagay ka na rin, tapos gusto mo righteousness? Gusto mo naman mag-shortcut ng mga pamamaraan, maglalagay ka na lang, di tinotolerate natin ang lahat ng mga unrighteous acts sa mga tao. We become part of the party to blame. Tapos anong ginagawa natin sa ating mga anak? Sa kagustuhan natin sila kuminsan na mag-excel, baka naman sinisira na natin ang kanilang karakter, sa sobrang natin kapupush. O kaya sa gusto nating excellence nila, pinalaban na lang natin sa lahat ng tao, gumagawa na tayo ng paraan, lagi para na lang siya manalo. Wala tuloy siyang karakter. Ang gusto lang niya, lagi manalo. Winning is not the point, but it is in being righteous, because the righteous are blessed, not the winners.
are automatically blessed, but the righteous. Are we so obsessed with winning or with being righteous? Pag mamimili tayo, righteousness o winning, nasa na tayo? At kung meron tayong tao na gusto nating makasalamuha, makasama, makausap ng 2 oras, sinong gusto niyong makausap? Isang very, very righteous person o si Tom Cruise? Hindi ko naman sinasabing hindi siya righteous, malay ko ba? Di ba? Pero immediately ba, yung star, yung sikat? Ganun ba? Are we going to think like the rest of the world thinks? Bakit pa sinabi na, we are the children of light, we are the salt of the earth, we are God's children? Mahalaga maibang ating mga